Pera plus pera plus pera. Mukha na tayong pera. Good day and happiness life mga ka-Life Change. Welcome ulit sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. Madalang tayong mag-video kasi masyado tayong busy, mas lalo na ngayon. Kasi malapit na simulan po ang LCNH Pulintan Budget Event Catering Services. Yes, pinaghahandaan ko na, so naka-ready na yung mga documents for application for DTI. Tapos yung mga lalakarin natin pag uwi natin kasi we need to start our own business, di ba? Kasi tayo mga OFW, dapat nag-iipon, dapat pupundar. So, yung iniipon natin pera, dapat ginagamit na natin siya sa mas magandang paraan para magkaroon uli ng pera uli. Pera plus pera plus pera. Mukha na tayong pera. Ito. Sa totoong buhay guys, ang mga ka-Life Change, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na mga extra income. Hindi tayo pwede mag-depend sa ating solo income, which is the sahod. Tandaan ninyo, meron tayong mga ginagamit na personal bills. Yung mga pagkain natin, gamit natin, yung personal hygiene, binibili natin yan. Kung naka-leave out ka, meron kang rent house, rent electrical, rent water, na kailangan ng bayaran. So, magpapadala ka pa sa Pilipinas at bukod doon, nagpupundar ka. So, talagang ang mga OFW medyo hindi nakakaipon. Pero ngayon, tuturuan ko kayo paano magkaroon ng tinatawag na extra income. So, kung meron kang trabaho right now na as OFW, make sure na yung sahod mo, mahati mo into 4. 1, meron kang personal. 2, meron kang family. 3, meron kang ipon. At 4, meron ka dapat na business or negosyo. Simulan mo ito sa bahay mo, okay? Lagi kong sinasabi, bakit napakaganda magsimula sa bahay? Kasi wala kang babayarang pwesto. At take note, yung mga gamit sa bahay mo, magagamit mo also, okay? So, malaking tipid yan sa pag-i-start kasi hindi naman tayo malaki yung capital. So, meron tayong tinatawag na small capital. So, yung mga gamit natin doon, magiging reusable. Katulad ng refrigerator, yung mga kaldero, baso, pinggan, etc. Yung gamit mo sa kusina, magagamit mo yan. Yung mga panlinis mo, walis tambo, yung electrical, magagamit mo yan sa iyong pwesto. So, doon makakatipid ka ng konti. So, ang kailangan mo na lang yung ititinda mo o yung i-market mong products na gusto mo. Okay? So, ngayon, usong-uso na yung mga tinatawag tayo ng mga supplier, dealer ng mga siomai, fishball, kikiam, mga hotdog, dry goods, at iba pa na pwede mong pagkakitaan ng consignment na hindi ka naglabas, pero pag dumating sa yung product na ibenta mo, doon ka kukuha ng tinatawag na consignment fee. So, yung consignment fee na yan, pag naipon mo, example, sa isang bottle ng peanut butter, mayroon kang 5 peso. So, kung makabenta ka ng 30, so 5 times 30, yun na yung kita mo. Tapos, naibalik mo pa yung puhunan ng peanut butter. Ganon din sa mga ibang consignment products, okay? Marami, maghanap-hanap ka lang, nandiyan lang yan sa paligid mo. Kailangan mo lang maging resourceful ka sa mga tinatawag na kapaligiran mo, baka nandiyan na sa kapitbahay mo o nandiyan na sa bayan mo. So, pag-isipan mo mabuti yan, okay? So, another thing, kung meron kang bahay, sabi nga natin, kung manaipundar kang bahay, lagyan mo ng kaprasong tindahan. Alam naman natin na competitive ang tindahan, pero hindi yan nasisiro. Kasi yan, umiikot yan kahit maliit, kahit pa paano malaking tulong pambili ng ulam or pambayad mo lang ng kuryente at tubig. So, simulan mo na, maliit lang naman ang startup ng sari-sari store, di ba? So, make sure lang na malinis at maayos ang iyong pwesto. Okay? Another thing mga ka-Life Change, kailangan din also maging wide ang ating pag-iisip. Okay? Kailangan ilapit mo yung sarili mo also sa nature. Alam nyo ba na ang nature, eto na talaga, malaking tulong yan kung didikit ka sa nature. Kasi kung ikaw ay magtitinda ng mga gulay or magtatanim ka ng mga halaman, mag-aalaga ka ng mga hayop, is napakalaki ng return. Oo. Kailangan mo lang talaga is maging masikap ka sa mga ipapakain mo, hindi purong feeds. Kailangan mag-mixing ka ng mga pagkain ng mga nakikita natin sa paligid para at least kahit pa paano tipid-tipid sa pagkain ng hayop. At dahil doon, malaki yung kikitain mo. So, ano yung sinasabi ko? Gusto ko lang malaman yung mga ka-OFW na kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na extra diskarte. Hindi lang diskarte, dapat extra. We all know nakakapagod ang buhay. Pero dahil napapagod ka, pero nagkakaroon ka is maganda. Okay? So, kung ako ikaw, iisipin ko palagi na lahat ng bagay na ginagawa ko is para sa ikabubuti. Para sa anak ko, para sa pamilya ko, para sa magulang ko, para mabigyan ko sila ng magandang
kinabukasan. So, hindi naman masama mangarap kung gagawin mo yung pangarap. Okay? Huwag laging drawing. Dapat yung drawing natin nagkakaroon ng tinatawag na action. So, sa pag-action mo, kailangan mo ng massive plan. Gumawa ka ng plan. Pag-aralan mo at i-dedicate mo yung sarili mo na gagawin mo yan at bibigyan mo ng resulta. So, dahil dyan, I believe magiging successful at tagumpay ka. So, ano pang hinaantay mo? Simulan mo na ngayon. God bless from Life Change OFW Journey. Let's go and life change!